Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Papa Dudut. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Cheating ay isang salita ngunit malaki ang epekto sa isang relasyon. Marami na ang nasirang pag-iibigan dahil sa katagang nabanggit. Ngunit paano kung sa tingin mo ay hindi naman panloloko ang ginawa mo? May babalik pa kaya ang relasyon na inyong nabuo? Magandang gabi po sa inyong lahat mga ka-online. Pakinggan natin ang kwento ng ating letter sender ngayong gabi. Dear Papa Dudut, magandang gabi sa inyong lahat. Ako nga pala si Paul, 28 years old, single at parang wala na yatang balak na pumasok pa sa isang relasyon. Hindi naman dahil sa ayaw ko nang magmahal, kundi dahil sa natatakot ako. Natatakot ako na baka maulit ang pangyayari na nagdulot sa akin ng labis na sakit at paghihinagpis. Papa Dudut, marami ang nagsasabi na may itsura akong lalaki. Maganda ang katawan, matangkad at maganda ang balat dahil talagang alaga ako ni mama. Tatlo po kaming magkakapatid, puro lalaki at ako ang middle child. Lumaki ako sa masasabi kong pamilya na may kakayanang mabili ang anumang mga gustuhin. Si Papa po ay isang manager at si Mama naman ay isang public school teacher. Lagi kaming pinapangaralan ni Papa na kung magmamahal kami ng babae ay mahalin namin ito ng buo at huwag na huwag sasaktan. Kagaya ng pagmamahal na inalay niya kay Mama. Hanga ako kay Papa noon, magpahanggang ngayon Papa Dudut. Dahil kahit na sobrang tagal na nilang nagsasama ni Mama, ay kitang-kita ko pa rin kung gaano niya ito kamahal. Iniisip ko pa noon na sana'y kapag nagmahal ako ay kagaya ni Mama ang babaeng magugustuhan ko. At hindi nga ako binigo ng tadhana, umibig ako sa isang babaeng minahal ko ng sobra. Second year college nang maramdaman ko ang aking unang pag-ibig, Papa Dudut. Naramdaman ko yon kay Jen na isang irregular student. Kaklase ko siya sa isang subject at nang makita ko siya ay masasabi ko talagang tinamaan ako ng pana ni Cupido. Simple lang ang ganda ni Jen, Papa Dudut. Pero para sa aking paningin ay isa siyang diyosa. May mahabang buhok at likas ang mamula-mula nitong pisngi. Lalo pa nga siyang gumanda sa aking paningin kapag nakikita ko siyang ngumingiti at lumalabas ang kanyang pantay-pantay na mapuputing ngipin. Minsan nga'y nahuli pa ako ng kaibigan kong si Nathan na nakatitig ako kay Jen. "Oy tol, ano na? Hindi mo tinatanggal yung pagkakatitig mo kay Jen ah." Ang sabi nito nang tapikin niya ang aking balat. "Loko ka, hindi ako nakatitig sa kanya no." Tanggi ko pa. "Anong hindi nakatitig eh, halos tumulo na nga yung laway mo sa kakatingin sa kanya." Natatawa pa nitong sabi. Baliw, tanging nasambit ko. Sa katunayan ay may katotohanan ng sinabi ni Nathan, Papa Dudut. Nakatitig talaga ako ng mga oras na yon kay Jen. Paano'y talagang ang ganda niya. Nagpatuloy ang paghanga ko kay Jen at habang tumatagal ay mas lumalalim pa ang pagtingin ko sa kanya. Hanggang isang araw ay naging magpartner kami sa isang group activity. Kaya naman nagkaroon ako ng pagkakataong malapitan at makausap siya. Paul nga pala, pagkapakilala ko sabay lahat ng aking kamay para makipag-shake hands dito. Jen,
Tugon naman niya sabay tanggap sa aking pakikipagkamay. Halos lumabas ang puso ko sa aking dibdib ng mga oras na yon, Papa Dudut. Yun ang unang pagkakataon na natitigan ko si Jen ng malapitan. Kung maganda na siya mula sa malayo ay mas maganda siya lalo kapag malapitan. Dama ko rin ang malambot niyang palad na noong mga oras na yon ay halos ayaw ko nang bitawan pa. Can we start? Tanong niya. Habang ako naman ay napatangang nakatitig sa kanya, Papa Dudut. Yes, sagot ko. Nang bigla itinuro niya ang kamay kong nakahawak pa rin sa kanya. Agad ko namang nakuha ang ibig niyang sabihin doon kaya naman kumalas ako ng pagkakahawak sa kanya. Sorry, maikling tugon ko. Okay lang, no big deal. Simula noon ay nagkaroon kami ng kahit maliit na interaction sa isa't isa. Hanggang sa naglakas loob akong mag-friend request sa kanya sa Facebook. Kinakabahan pa nga ako ng isiping baka hindi niya tanggapin ang friend request ko na yon. Kaya naman para mabaling ang atensyon ko sa ibang bagay at hindi na isipin pa yon ay naglalaro na lamang ako ng computer games. Nasa kalagitnaan ako ng paglalaro nang bigla kong narinig na tumunog ang aking cellphone at isang notification ang aking natanggap. Umilaw yon kaya naman saglit kong ibinaling ang aking paningin doon. Agad naman akong napangiti nang makita ko ang notification at inaccept lang naman ni Jen ang friend request ko, Papa Dudut. Isa na yata yon sa mga pinakamasayang gabi ng buhay ko. Bigla kong tinigil ang paglalaro at agad na binisita ang kanyang profile. Tinignan ko ang kanyang mga pictures at namangha ako nang isiping hindi lang siya maganda sa personal. Maging sa mga litrato ay napaka-photogenic niya. Agad naman akong nag-flood likes sa mga posts niya at pagkatapos kong gawin yon ay napangiti na lamang ako. Inisip ko na isang way na rin yon ng pagpapapansin ko sa kanya. Hanggang sa maya-maya pa'y nakatanggap ako ng isang mensahe. Nagulat na nga lang ako at muntik matumba sa aking kinakaupuan nang malamang ang mensahe na yon ay galing pala kay Jen. Grabe siya. I-like daw ba lahat ng post ko? Message niya. Napangiti ako nang makita yon at hindi ko pa nga alam kung paano ko re-replyan yon kaya nag-contemplate muna ako bago mag-response. Haha, sorry na. Bawiin ko na lang ang likes ko. Gusto mo ba? Biro ko pa rito. Nagtuloy-tuloy ang usapan naming yon, Papa Dudut, hanggang sa hindi ko na namalayan na mag-aalas 12 na pala ng madaling araw. Paano kasi kahit sa chat lang ay ang sarap kausap ni Jen. May sense of humor, matalino at very interesting ang personality niya. Ilan yan sa mga dahilan kung bakit mas lumalim ang nararamdaman ko para sa kanya. Kinabukasan ay medyo awkward ako na kausapin siya. Malakas lang kasi ang loob ko sa chat makipag-usap pero kapag kaharap ko na siya sa personal ay parang natatameme na ako. Pero bilang lalaki inisip ko na lamang kung talagang gusto kong i-pursue ang nararamdaman ko sa kanya ay ako mismo ang gagawa ng first move para mas magkaroon pa kami ng deeper connection sa isa't isa. Inaasar pa nga ako ng kaibigan kong si Nathan nang sabihin kong gusto ko na mas maging malalim kung ano ang meron sa amin ni Jen. Pero alam kong suportado talaga siya sa ginagawa ko. Naging maganda ang takbo ng pakikipagkaibigan ko kay Jen. Tuwing nasa school at nagkakataong sabay ang vacant namin ay sinasamahan ko siya sa kantin para kumain. Ganon din kapag uwian ay palagi ko siyang hinihintay na makalabas. Nagkaroon na rin kami ng pagkakataon na makapag-share ng mga personal things tungkol sa amin. Katulad ng birthdays, favorite artist, random things about us at marami pang iba. Hanggang sa isang gabi ay naisipan ko na yayain siyang makipag-date sa akin. Sa mga panahong ito ay masasabi kong MU na kami, Papa Dudut, o may mutual understanding na namamagitan sa aming dalawa. Habang nakahiga sa kama ay iniisip ko kung paano ko siya yayayain at saan ang best place para sa aming magiging first date. Naisip ko lang noon na kunwari ay magsisimba kami at pagkatapos ay ipapasyal ko siya sa isang parke.
Kaya naman nang minsang sabay kaming mag-lunch sa eskwelahan ay naglakas loob na akong sabihin sa kanya ang plano ko na pagyaya sa kanya. Jen, tumikim ako bago ituloy ang aking sasabihin. Yes, tugon niya habang kumakain ng carbonarang in-order niya. Lumunok ako ng laway at siniguradong hindi ako mapipiyok sa aking sasabihin. Ewan ko ba, Papa Dudut? Close naman kami noon pero parang nahihiya pa rin ako sa kanya. Gusto ko sana kitang yayain sa Sunday. Free ka ba? Pinunasan niya ang kanyang bibig ng tissue bago sumagot sa tanong kong yon. Sunday? Wait, check ko schedule ko. Pagkasabi niya noon ay may tiningnan siya sa kanyang cellphone at pagkatapos ay ipinaling niyang muli ang kanyang tingin sa akin at saka muling nagsalita. Free naman ako. Bakit? Yayayain sana kitang magsimba and then mamasyal. Lakas loob kong sabi. Pwede naman. Magiliw na, sabi niya. Talaga? Gulat kong tanong. Iniisip ko kasi na baka mamaya ay hindi siya pumayag. Oo naman, sambit pa niya. Thank you. Tanging naitugong ko na lamang sa kanya, Papa Dudut. Nang sumapit ang linggo ay sinundo ko siya sa kanilang bahay. Medyo naligaw-ligaw pa nga ako ng daan dahil yun ang unang beses na makapunta ako sa bahay nila. Mabuti na lamang at mabait ang mga taong nakakasalubong at napagtanungan ko, kaya natuntun ko ang bahay nila. Papa Dudut, yun din ang unang beses na mag-meet kami ng mga parents niya. Medyo nahiya pa nga ako pero naging okay naman ang first meeting ko sa kanila dahil mababait sila. Sabi pa nga ng mama ni Jen ay nagkikwento niya ang tungkol sa akin sa kanya, kaya naman lubos daw silang nagtitiwala sa akin. Naiingatan ko ang anak nila. Natuwa ako ng sobra nang marinig na pinagkakatiwalaan nila ako, gayong yun ang unang beses na nakilala nila ako. Makakaasa po kayong iuuwi ko ng ligtas si Jen. May galang na saad ko. Siguraduhin mo lang, iho, dahil kung hindi ay hahanapin ko talaga ang bahay ninyo. Biro pa ng papa niya, Papa Dudut. Si Papa talaga, oh. Sige na po't, mauna na kami. Matapos noon ay bumeso si Jen at nagmano naman ako sa mga magulang niya bago ko paandarin ang dala kong motor palayo. Gaya nga ng napagplanuhan ay una kaming pumunta sa simbahan. At bago pa matapos ang misa ay ipinagdasal ko na sana ay maging maganda ang kalalabasan ng pagtatapat ko ng nararamdaman sa kanya sa araw na yon. Agad ko naman siyang iginala sa parke matapos noon at doon na rin kami kumain. Nakakatuwa nga, Papa Dudut, dahil never kong nakitaan ng kaartihan si Jen sa katawan at go siya sa lahat ng bagay at hindi siya killjoy. Kaya naman mas lalong nahuhulog ang loob ko sa kanya. Alas 7 na ng gabi ngunit marami pa ring tao sa park dahil na rin sa mga nakatayong food stall doon na dinarayo rin ng karamihan. Busog na ako, sabi pa ni Jen sabay himas ng kanyang tiyan. Kapag tumaba talaga ako, kasalanan mo, wika niya pa na natatawa. Kahit tumaba ka pa, sexy ka pa rin sa paningin ko, hirit ko naman dito. Asus bolero, tiyan kayong magagaling na mga lalaki. Ang mambola, saad niya sabay hampas ng marahan sa braso ko. Maupo kaya muna tayo para magpahinga. Mukhang pagod ka na rin eh. Yaya ko dahil iniisip kong baka nangangalay na ang kanyang paa sa kakalakad. Ay naku, mabuti pa nga. Sakto naman na noong yayain ko siya ay may isang bench na bakante kung saan kasya ang 2 tao, kaya naman agad na kaming umupo doon. Ay nako, ang saya ng araw na to. Sabi niya pa sabay sandal sa upuan at saka tumingala sa kalangitan. Pagkatapos ay nagpakawala pa siya ng isang malalim na buntong hininga. Buti naman at nasiyahan ka, wika ko sabay ngiti. Nakakapagod pero super saya, sambit pa niya. Sa mga sandaling yon ay tumatakbo na sa isipan ko ang pagtatapat ko ng nararamdaman sa kanya at ng panliligaw na gagawin ko. Ngunit bago yon ay muli akong nagdasal sa aking isipan na sana ay payagan niya akong manligaw sa kanya. Jen, mahinang sabi ko. Agad naman siyang tumingin sa akin nang marinig niya
Papa Dudut. Bakit? May gusto lang sana akong sabihin sa iyo, sagot ko. Sa pagkakataong yon ay bumabango na ang kaba sa aking dibdib dahil natatakot ako sa maaaring maging resulta sa kung ano ang sasabihin ko sa kanya. Ano yun? Tanong pa niya. Ano kasi, gusto kita. Kung papayag ka sana maaari ba akong manligaw? Papadudod sa mga sandaling yon ay para bang tumigil ang oras. Ang tanging naririnig ko lamang ay ang malakas na dagungdong ng puso kong mabilis pa rin ang pagtibok dahil sa kabang nararamdaman. Dama ko rin ang pamumuo ng butil-butil na pawi sa aking noo at kulang na lang ay manginig ang aking kamay. Ha? Tanong niya. Nang marinig ko yun ay medyo napanghinaan ako ng loob. Marami ang tumatakbo sa isipan ko. Baka hindi siya pumayag sa panliligaw na gagawin ko. Baka wala talaga siyang gusto sa akin at tinatrato niya lamang ako bilang isang matalik na kaibigan. Na baka mamaya ay mabait lang talaga siya kaya pumayag siyang sumama sa akin na magsimba at mamasyal sa park ng araw na yon. Ha? Ano ba itong ginagawa mo? Hindi pa ba ito panliligaw? Hinahatid mo ko pa uwi. Lagi tayong magkasabay kumain sa kantin kapag sabay ang vacant natin. Hindi pa pala panliligaw sa iyon? Muli niyang sambit. Para akong maiiyak nun, Papa Dudut. Hindi ako makapaniwala sa mga sinabi niya. Tanging ibig sabihin lang kasi noon ay para sa kanya ay panliligaw ng mga simpleng bagay na ginagawa ko kung saan ay ipinapakita ko na gusto ko siya. I mean, wala naman akong sinabi na formal o opisyal na nanliligaw ako. Pero kung para sa iyo ay panliligaw ng ginagawa ko, pwede ko ba itong ipagpatuloy? Tanong ko. Agad naman siyang ngumiti at hinawakan ang pisngi ko. Alam mo Paul, hindi ako basta-basta sumasama sa isang lalaki. Lalo na kung hindi palagay ang loob ko. Sa totoo lang gusto rin kita. Ang gaan kasi ng loob ko sa iyo. At kung sasagutin ko naman ang tanong mo, oo, pwedeng-pwede kang manligaw sa akin. 100%. So pwede ko bang i-consider to as our first date bilang nagliligawan? Tanong ko. Pwede na rin, nakangiting sagot pa niya. Halos tumalon ako sa tuwa mula sa aking kinakaupuan, Papa Dudut. Hindi ko may paliwanag ang nararamdaman ko. Hindi ko inaakala na magiging maganda ang kalalabasan ng pagtatapat ko ng nararamdaman ko kay Jen. Nang inihatid ko siya sa bahay nila ng gabing yon ay saglit muna akong pumasok sa kanila para formal na magpaalam sa mga magulang niya na gusto kong ligawan ang nag-iisang anak nila at bilang paggalang na rin. Ibinigay naman sa akin ng mga magulang niya ang basbas ng mga ito. Basta siguraduhin ko raw na totoo ang pagmamahal at nararamdaman ko para kay Jen. Nangako naman ako na hindi ako gagawa ng anumang bagay na maaari nilang ika-disappoint sa akin at rerespetuhin ko si Jen. Gayon din ay ipinakilala ko siya sa mga magulang at kapatid. Ang sabi pa ni Papa ay magsusumbong daw sa kanya si Jen kapag daw may ginawa akong hindi maganda. O hindi niya nagustuhan at siya na raw ang bahalang pagsabihan ako. Si Mama naman ay tuwang-tuwa dahil sa wakas daw ay may ipinakilala na raw ako sa kanila dahil iniisip daw nila na baka tumandang binata ako. Natuwa na lamang ako sa mga sinabing yun ni Mama. Naging banayad ang proseso ng panliligaw ko kay Jen, Papa Dudut, at 3 buwan pa ang lumipas ay opisyal nang naging kami. Sinagot niya ako sa mismong araw ng kanyang birthday at masasabi kong officially ay girlfriend ko na siya at boyfriend na niya ako. Halos walang pagsidla ng sayang nararamdaman ko noon, Papa Dudut. Nahalikan ko pa nga siya sa noo dahil na rin sa sayang nararamdaman ko. Hindi pa rin ako makapaniwala na girlfriend na kita. Minsang sabi ko nang mamasyal kami sa park kung saan kami unang nagkaroon ng date. Ako rin naman, hindi ako makapaniwala na ikaw ang magiging boyfriend ko, saad niya. Matapos noon ay hinawakan ko ang kanyang pisngi at tumitig sa kanyang mga mata. Ganon din ang ginawa niya sabay ngiti. Grabe ang ganda mo. Iyan ka na naman sa pambobola mo eh. Pero seryoso, ang gwapo mo rin naman,
Balik niyang sabi sa akin. I love you babe. Makabuluhang sabi ko. I love you too. Agad ko siyang hinalikan noon sa labi at pinaunlakan niya naman yon, Papa Dudut. Papa Dudut, masasabi ko talaga na sobrang swerte ko kay Jen dahil hindi lang siya maganda, matalino at mabait pa. Na mga panahon ngang iyon ay hindi ako makapaniwala na kami na dahil naalala ko pa na dati ay pinagmamasdan ko lang siya habang nakaupo ako sa dulong row ng classroom at nasa unahan naman siya. Naging masaya ang aming pag-ibigan pero ipokrito naman ako kung sasabihin kong hindi kami dumadaan sa hindi pagkakaintindihan. Actually ay may ilang beses din na nagkatampuhan kami and worse ay nag-away pero lagi naming sinasabi na walang pupuntahan ang pagtatalo namin kung parehas kaming magpapataasan ng pride. Kaya naman sa bawat pagtatampuhan at away na namamagitan sa amin ay lagi kaming nagkakapatawaran sa isa't isa nang sa gayon ay hindi ito tumagal pa. Ang definisyon ko sa relasyon namin noon ay perpekto. Not until isang babae ang pumasok sa buhay ko. Ipinakilala sa akin ni Nathan si Eunice. Maganda po si Eunice, Papa Dudut. Sa totoo lang ay artistahin ang datingan niya at sobrang banidosa. Malinis sa katawan, maputi, sexy, name it all. Lahat ng magandang traits pagdating sa physical appearance ay nasa kanya na. Sabi ni Nathan ay may gusto raw sa akin si Eunice. Nakumpirma ko lang ito nang siya mismo ang nagsabi sa akin na gusto niya ako. In all honesty, natuwa ako, Papa Dudut. Sino ba namang hindi mapaflattered ng isang magandang babaeng katulad ni Eunice ay magkakagusto sa akin. Gayunman ay sinabi ko sa kanya na may girlfriend na ako at mahal na mahal ko si Jen, Papa Dudut. Don't worry. Umamin lang ako pero wala naman akong balak na manghimasok at manira sa relasyon ng iba. Yun ang mga katagang sinabi ni Eunice sa akin, Papa Dudut. Actually, hindi rin naman sumagi sa isipan ko na magagawa kong lokohin si Jen. Not until one thing happened. Nagkayayaan kami noon na magtotropa na lumabas at uminom para mag-celebrate dahil sa wakas ay malapit na kaming graduate. Niyaya ko noon si Jen dahil ayaw ko sanang lumabas na hindi siya kasama. Nagkataon lang na meron silang sariling gala ng circle of friends niya dahil matagal na rin nilang naiplano ang lakad na yon. Sigurado kang ayaw mong sumama, babe? Tanong ko pa. Sorry babe, I can't make it. Alam mo naman na matagal na rin pinano tong lakad na to, di ba? Tila nagpapakute pang sabi niya. Okay, basta wag mo akong ipagpapalit ha, sabi ko pa sa kanya. You're the only one, babe. Sabit pa ni Jen sabay halik sa aking labi. Ikaw lang din ang mamahalin ko, babe. Balik kong sabi sa kanya. Ngunit isang pangyayari ang hindi ko inaasahan, Papa Dudut. Sobra akong nalasing sa bar ng gabing yon at ganoon din ang kaibigan kong si Nathan. Kasama namin ang girlfriend niyang si Ivy. Kabilang pa sa kasama namin si Eunice at ang iba pa niyang tropa na noong ko lang din nakilala. Dahil sa labis na kalasingan ay hindi ko nakontrol ang sarili ko sa mga nangyari. Kagaya ko ay nalasing din si Nathan ngunit hindi ang girlfriend niyang si Ivy. Kaya naman naihatid pa siya nito pauwi gamit ang sasakyan ng kaibigan ko. Nagkataon na dala ni Eunice ang kanyang sasakyan kaya naman sa kagustuhang umuwi dahil sa labis na hilo at pagkalasing ay nagawa ko na lang makisabay sa kanya. Sa sasakyan pa lamang ay hindi ko na kinakaya ang espiritu ng alak. Tanghali na nang magising ako dahil sa sipa ng alak at nagulat pa ako kasi hindi ako pamilyar sa lugar na kung saan ako naroon ng mga oras na yon. Tinapunan ko ng tingin ang maliit na orasan na nasa side table at nakita kong 10:00 na ng umaga. Nagulat pa ako dahil wala akong damit pang itaas. Bigla isang babae sa pintuan ang bumungad sa akin. Si Eunice, nakatayo siya doon, Papa Dudut. Ngumiti siya at nagsalita. Gising ka na pala. Malumanay niyang sabi sabay ngiti. Bigla ko naisip si Jen kaya agad kong hinanap ang cellphone ko at nakita ko na nakarehistro ang sa screen noon ng 15 missed calls at ilang mga text messages. Agad ako nagmadali na hanapin ang damit ko dahil gusto ko nang umuwi. Umaalingaw-ngaw sa isipan ko ang katagang ano ba tong pinasok ko.
Ngunit pinanatili kong kalmado ang aking sarili. Uuwi ka na kaagad? Hindi ka na ba magbe-breakfast? Tanong pa ni Eunice sa akin. Tinignan ko si Eunice nang sabihin niya yon. Tingin na may halong pagkainis. Where's my shirt? Tanging nasabi ko. Dinadryer ko pa. Nasukahan mo kagabi sa sobrang kalasingan mo. Sagot niya. Maya-maya'y muling tumunog ang cellphone ko at nakatanggap ulit ako ng text message galing kay Jen Papadudot. Magkita tayo, tanging text nito. Hindi ko alam pero parang kinabahan ako sa mensahe niyang yon. At that very moment ay alam kong there is something wrong na. Kailangan ko nang umalis. May nahong sabi ko kay Eunice. Okay, tugon niya. Agad niya namang kinuha ang damit ko sa dryer para ibigay sa akin at bago ako umalis ay may sinabi pa siya sa akin na naging dahilan ng sobra kong pagkalito. Bago ka umalis, gusto ko lang sabihin sa iyo na I enjoy our moment last night. Kinabahan ako ng araw na yon. Nagkaroon ng tuldok ang relasyon namin ni Jen. Nang makipagkita siya sa akin ay bumubuhos na ang luha niya. Ang tanging akala ko ay umiiyak siya dahil sa hindi man lang ako nakapagsabi kung nasaan ako. Ngunit ang talagang kinaguho ng mundo ko ay ang isang picture kung saan ako at si Eunice ay nasa kama. Nakakumot kami ngunit parehas na walang suot na pangitaas. Pinilit kong kumbinsihin si Jen na wala akong alam sa mga nangyari dahil sa sobrang kalasingan ngunit hindi na niya ako pinakinggan. Alam kong sa simula pa lamang ng relationship namin, cheating is non-negotiable. Pero cheating bang maituturing kung wala kang alam sa isang bagay? Cheating bang maituturing ang isang bagay na wala kang kontrol? Bago matapos ang komprontasyon na yon ay niyakap ko ng mahigpit si Jen. Mahigpit na mahigpit. Sa huling pagkakataon man lang ay maiparamdam ko sa kanya na walang kapantay ang pagmamahal na nararamdaman ko sa kanya. Wala rin po akong ibang sinabi sa kanya kundi ang salitang sorry o patawad. Sa sobrang panghihina niya ay napasalampak na lamang siya sa lapag at ganon din ako habang yakap-yakap ko pa siya. Pagkatapos noon ay bumuhos ang malakas na ulan, kasabay ng pagluha naming dalawa. Maraming bagay ang tumatakbo sa utak ko ng mga sandaling yon. Gaya ng may nangyari ba sa amin ni Eunice? Bakit niya nagawa yon? Akala ko ba hindi niya kayang manira ng relasyon? Paano kung pumayag si Jen na sumama sa akin ng mga oras na yon? Siguro may aalalay sa akin sa kabila ng kalasingan ko. Siguro kami pa rin at masayang magkasama. Siguro. Sobra akong nasaktan sa mga nangyari, Papa Dudut, dahil sa bagay na yon ay naglaho ang lahat ng namamagitan sa amin ni Jen. Actually, hindi lang yan ang nangyari dahil marami pang iyakan moments ang naganap. Ngunit ayaw ko nang idetalye pa ang lahat dahil parang bumabalik ulit sa akin ang sakit. Basta alam ko sa sarili ko na I tried everything para bumalik kami sa dati ni Jen. Noong graduation namin ay sinubukan kong lapitan siya para man lang sa huling pagkakataon ay makausap ko siya ngunit hindi na niya ako pinaunlakan. Napakasakit noon para sa akin dahil yon sana ang huling beses na makausap ko siya. At hihingi ako ng tawad sa kanya ngunit wala na talaga. Maging ang mga magulang niya ay galit sa akin ngunit tanggap ko naman yon. Sa tagal naming magkarelasyon ni Jen ay wala akong ibang ginawa kundi ang mahalin siya. At iparamdam sa kanya na wala akong ibang mamahalin kung hindi siya lamang. Ngunit hindi ko na pwedeng gawin yon dahil wala na. Tapos na ang kwento naming dalawa. Kung tatanungin nyo kung nasaan si Eunice ay hindi ko rin po alam. Pagkatapos noon ay hindi na siya ulit nagpakita sa akin o nagparamdam. Pumunta rin po ako sa tinitirhan niya noon para tulungan akong kumbinsin si Jen na wala talagang nangyari sa amin ngunit wala na siya doon. Ang sabi umalis na raw siya. Kung tatanungin ng listener kung galit ba ako kay Eunice ay oo, sobra. Hindi basta mawawala ang galit sa puso ko na tanging siya ang dahilan. Sa totoo lang ay gusto ko siyang saktan ngunit hindi ako ganong klase ng lalaki. Hanggat maaari gusto ko nang kalimutan ang nakaraan involving siya.
Pero ang sa amin ni Jen, I will forever cherish our moments na magkasama kami. Papa Dudut friends pa rin po kami sa Facebook ni Jen at noong nakarang taon lang ay nakita ko ang post niya at nalaman kong sa ibang bansa na siya nagtatrabaho. As much as I wanted na ako na ang mag-unfriend sa kanya, ay hindi ko magawa dahil kahit nasasaktan ako at naalala ko ang nakaraan naming dalawa, tuwing makikita ko siya ay parang gustong gusto ko pa rin na masubaybayan ang mga nangyayari sa buhay niya. If ever man na mapakinggan niya ang liham kong ito, please know that I still love you. Jen, at ganun pa rin ang nararamdaman ko towards you. Kahit na alam kong wala ka nang nararamdamang pagmamahal sa akin. Good thing lang na noong darkest time ko ay nandyan ang aking pamilya para magsilbing support system ko. At sa huling pagkakataon, Papa Dudut, ay nais kong malaman ang sagot sa katanungan ko. Cheating ba ang ginawa o nagawa ko? Hanggang dito na lamang po ang aking liham at sana po ay mabigyan ninyo ng insight ang kwento ng pag-ibig kong ito. Hihintayin ko po ang mga komento ng inyong mga listeners sa comment section ng inyong YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Paul. Humihingi ako ng paumanhin sa inyong pinagdaanan, Paul. Pagdating sa pag-ibig ay maraming salamat at naglakas ka ng loob na ipagkatiwala sa aking programa ang binahagi mong kwento ng pag-ibig at kasawian. Napakasalimuot ng pinagdaanan ninyo ni Jen, sa totoo lang Pero kung ikaw ay naninindigan na wala kang kasalanan dahil wala sa ulirat ang iyong pag-iisip sa nangyaring krimen na ito, maganda na suyuin mo si Jen. Hanggat hindi mo nagagawa ito ay hindi mo malalaman kung tatanggapin ka niya o hindi. Sa pagkakataong ito ay gusto ko ring marinig ang komento ng mga giliw nating tagapakinig kung ano ang inyong masasabi sa katanungan ni Paul. Panloloko nga ba ang kanyang nagawa? Ito ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Napansin po ng inyong si Papa Dudut na majority po ng ating mga listeners ay hindi pa nakasubscribe. Sana po ay tulungan niyo po kami na dumami ang mga subscribers. Dahil kung kayo po ay nakasubscribe na, pwede niyo pong pilitin, mamilit po kayo na mag-subscribe din po ang inyong mga kaibigan para maging maganda po ang performance ng ating channel at mas marami pa ang makakita. Huwag din kalimutan na suportahan ang Kaistorya YouTube channel. Sino po sa inyo ang hindi pa nakaka-subscribe dyan? Pagkatapos po kasi ng airing nito sa aking YouTube channel, may isa pang channel ako na si Jason Steele naman ang nagvo-voice over. Hanapin niyo po yung Kaistorya. At makikita rin yan sa channel kong ito, yung link. At ganoon din yung aming Papa Dudut Family YouTube channel. Na kung saan ay pinakita ko na po doon ang itsura at kakulitan at kakyutan ng aking mga kambal. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal
Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.